tayo ng Iriga City, kapatid na Danny Navales. Go ahead, please. Okay po, salamat po muli sa Panginoong Diyos, kapatid na Daniel at kapatid na Eli. Magandang araw po sa inyo dyan. Ang una pong magtatanong na nagpatala mula dito sa Iriga City ay si Ginoong Primo Guevara. Ito po muli siya. Salamat po sa Diyos at mayroong tagapangaral na pumayag na magpatanong. Ang aking katanungan po, Brother Eli, ay nais po namin na ipaliwanag mo kung saan nagmula yung 666 at kung iyon ba ay meron din dito sa amin. Alam mo kapatid, yung 666, ayan ano yan, parang, ang tawag kasi ng Biblia dyan, tanda. Tanda. Yung tanda, it's a sign, symbol. It's a symbol. Parang halimbawa, yung simbolo ng mga Nazi Germans, yung mga pumatay ng maraming tao nung panahon ng digma. Yung mga Nazi Germans, ang sign nila, swastika. Yan ang sign, yung nasa screen nyo ngayon, yan ang sign ng German Nazis na pumatay ng 6,000 Hudyo at ng iba pang mga tao. Yan naman parang 444 naman yata yan eh. Kahit saan mo angulo tignan, meron ka makikita number 4. Ayan. Ngayon, yun namang 666, parang ito na may sign o palatandaan ng tinatawag sa Bibliang hayop. Basahin natin ang 13:18 ng Apokalipsis. Dito'y may karunungan, ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao, at ang kanyang bilang ay 666. Ayon. Yan ang sabi ng kasulatan, ano? Yung may pagkaunawa ang wika, bilangin yung bilang ng hayop. Merong tinutukoy ditong hayop. Pero ito pala, hindi isang hayop na talagang hayop, kundi siyang bilang ng isang tao. Ang kanyang bilang ay 666. Sa makatwid, ito po hindi talagang hayop, kundi ito'y isang tao, isang lalaki, a man. Meron siyang sign. Ano yung sign niya? Basahin natin yung 13:16. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya, at ang mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Ayon, meron palang tanda sa ibinigay sa mga nasasakop ng hayop na ito. Malalaki, maliliit, mayayaman, mga dukha, mga laya, mga alipin, pinabigyan niya ng tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Maliwanag na yan ay may tanda yung kanyang nasasakupan. May tanda sa kanang kamay at saka sa kanilang noo. May tanda yung hayop. Yang hayop, tandaan mo kapatid, tao yan. Hindi yan talagang hayop. Pero inihalin tulad ng Biblia sa hayop. Bakit? Makahayop ang ugali nito eh. Gaya nung nababasa sa pasyon, kung meron kayong pasyon dyan sa Bicol. May pasyon naman, alam ko hanggang Bicol may pasyon eh. Yung sinasabi dun sa pasyon, ito ang siyang nakita ni San Juan na nagbadya sa apokalipsis niya. Nang panahong unang-una, hayop na walang kapara. Lalo sa hayop na tanan, na kaniyang napagmasdan. Katakot-takot matingnan, 7 ulo't 10 sungay. Iisa naman ang katawan, doon na halimbawa, kapangyarihang dakila
nitong malupit na diwa nang siyang ipaniwala ng imbing tao sa lupa. Tao pala yan eh. Yang 666, yang merong sign ng 666, tao yan. Na merong kapangyarihan dahil meron siyang napapaniwala. Kahit na siya ay imbi, kahit na siya ay masamang tao, may naniniwala sa kanya. Ay, sino ba yung mga naniniwala sa kanya? Ano ba siya? Bakit siya pinapaniwalaan? Sabi diyan sa Pasyon, ang kaniyang mga aral, masasama't di katwiran, madlang ugali mahalay, ipagbabantog sa tanan, siya'y ang Kristiyanong tunay. Ba? Mangangaral pala yan, kaya may naniniwala. Sabi ng Pasyon, ang kanyang mga aral, masasama, di katwiran. Madlang ugali, mahalay. Ipagbabantog sa tanan, siya ang Kristiyanong tunay. Yan ang nagbabantog na siya ang tunay na Kristiyano, pero hindi siya tunay na Kristiyano. Bakit? Ang sabi pa rin sa Pasyon, siya ay Antikristo. Sabi sa Pasyon, ang mga pagmimilagro, tutulungan ng demonyo, siya ay magkakabayo, anupat sa buong mundo, maghahari itong lilo. Aba, ito pala'y mangangaral na naghahari sa buong mundo. At meron pang milagro, tutulungan pa ng demonyo sa pagmimilagro. Sino bang mangangaral sa mundo ang naghahari? May kaharian. Yun ang tinutukoy na sa Biblia na katuparan ng 666 na ang kanyang mga nasasakop binigyan ng tanda sa kanang kamay at sa noo. Ang punto ko, yung mga gawain, dun mo kasi makikilala yung Antikristo eh. Dun mo makikilala yung hayop, yung kanyang mga gawain. Ang gawain niya nasa Biblia, yung mga hula. Ang mga ginagawa niya ng aapi, pumapatay ng mga banal. Nasa Pasyon kasi Katoliko, binabasa naman yan pag mahal na araw, hindi kayo dapat magalit sa akin. Ang gumawa kasi niyang Pasyon si Padre Mariano Pilapil paring Katoliko na Pilipino. Kinopya niya sa Biblia. At yung nasa Biblia na kinopya niya, ginawa niyang parang tula na inaawit pag mahal na araw. Kung natatandaan niyo yung mga pinapagbabasa ng Pasyon dyan sa Pilipinas, hanggang naman meron nun eh. Pag mahal na araw, may babasahin na Pasyon, mga kinopya sa Biblia yung nasa ibang mga bahagi ng Pasyon, nagbabalita ito nung Antikristo. Yung Antikristo, hindi pala yung hayop na talagang hayop, kundi yung pala tao, na yung tao na yun naghahari, mangangaral yun. At yung tao na yun, ang aral nun, mali-mali. Yun ang sabi ng Pasyon. Ang kaniyang mga aral, masasama't di katwiran, madlang ugali mahalay, ipagbabantog sa tanan, siya'y ang Kristiyanong tunay. Ang mga pagmimilagro, tutulungan ng demonyo, siya ay magkakabayo, anupat sa buong mundo, maghahari itong lilo. Tamo? Sino ba namang mangangaral na naghahari? May corona. Wala namang iba na mangangaral naghahari sa buong mundo. Pati nga sa mga hari suko sa kanya.
Yun ang katuparan ng pasyon na mayroong palatandaan ng imperfection. Alam mo kapatid kasi, no, kung mag-aaral ka sa Biblia, yung numero 6, imperfect number yan eh. Ang perfect number 7. Sa 7 araw natapos ang paggawa ng Diyos sa buong sanlibutan. Kaya ang perfect number 7. Yung 6, kulang yon. Hindi perfect number yon. Maraming perfect number sa Biblia, kagaya ng 40. 40 days and 40 nights nag-ayuno si Kristo. 40 days and 40 nights nag-ayuno si Moises. 40 days and 40 nights umulan sa panahon ni Noe, kaya lumubog ang lupa noon sa panahon ni Noe. 40 days and 40 nights din nangaral si Kristo pagkatapos na siya'y mabuhay na maguli. Kaya yung number 40, perfect number yon. Ngayon yung number 7, perfect number din yon. Yung number 3, perfect number din yon. Kasi it symbolizes the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yung number 12, perfect number din yon. It symbolizes the 12 tribes of Israel. Yung number 10, perfect number din yon because it symbolizes the 10 commandments. Yung 12, perfect din yon kasi yun yung numero ng unang 12 apostol. Yun ang numero ng mga tribu sa Israel, yung 12. Kaya maraming perfect number sa Biblia. Pero yung 6, yun kulang yun. Kulang yun ng isa para maging perfect. Kaya ang number 6 ay simbolo ng imperfection. Pagka 666, imperfection talaga ibig sabihin nun. Isang bagay na hindi totoo, yun ang kahulugan ng 666. Isang bagay na kulang sa perfeksyon, isang bagay na hindi totoo, isang bagay na imbento. Pagpaumanhin nyo, yan po ang diwang nasa Biblia. Sana naunawaan mo, kapatid na primo. Salamat po sa malinaw na kasagutan. Okay po. Salamat kapatid na primo.